Chapter 17. I don't just want you here in this house. I want you in every part of my life, my future, my dreams, even my darkest days. My breath hitched. I know it's too early to talk about forever, but with you, it doesn't feel too soon. Napalunok ako, ang puso ko ay parang nagtatakbuhan sa excitement, kaba, at overwhelming emotions. Damian, I'm done proposing to you, he said with a teasing smile. Isang want you to marry me again as soon as possible. Namilog ang mga mata ko. Tumayo siya, lumapit sa akin, at marahang hinalikan ang noo ko. Let's dance, bulong niya. Hindi man lang ako pinagsalita. Tumayo ako, pinakikinggan ang mahinang jazz music sa background. Lang anak ang gusto mo. Bigla ang tanong ni Damian, kaya't natigilan ako sa pagsasayaw. Ang mga kamay ko, na kanina'y nakapulupot sa kanyang batok, ay bahagyang bumitaw sa gulat. Napatingin ako sa kanya habang bahagyang napapakunot ang noo. Ha! Ngumiti siya, yung tipong may halong kapilyuhan at seryosong intensyon. I mean it, ulit niya habang marahang hinagod ang likod ko. How many kids do you want, Belle? Napatawa ako ng mahina, pilit ibinabalik sa normal ang tibok ng puso ko na biglang kumari pa ng takbo. Kung ilan ang makakaya natin, pabiro kong sagot sabay irap ng kaunti, at kung kaya ng katawan ko, syempre. Napakagat siya ng labi, halatang na-e-excite, Elsang dos ina. Pinanlakihan ko siya ng mga mata, sabay tumigil talaga sa pagsasayaw. Isang dos ina. Damian, anong akala mo sa kin? Baby Factory. Tumawa siya, isang malalim at genuine na tawa na agad nagpainit sa loob ng dibdib ko. You're too cute when you're flustered, sabi niya, sabay halik sa tip ng ilong ko. Eh kung ikaw kaya ang manganak ng 12, tignan natin kung kakayanin mo. Balik kong biro, sabay suntok ng mahina sa balikat niya. Dahan-dahan niyang inilapat ang kamay niya sa tiyan ko. Elle can't wait to have our first baby, Belle, bulong niya. Halos hindi ko narinig sa lakas ng tibok ng puso ko. Our own little version of you or maybe me. Hindi ko agad nakuhang magsalita, pakiramdam ko, parang biglang naging mas mabigat ang hangin sa paligid, hindi dahil sa pressure, kundi dahil sa dami ng damdaming biglang sumiksik sa pagitan naming dalawa. Nagkatinginan kami. Wala nang halong biro ang mga mata niya. Nandoon ang pangarap, ang pagnanais, ang tapat na pagmamahal. You'd be an amazing mom, dagdag niya, mas marahan ngayon. Para bang sinisigurado niyang tat-atak sa puso ko ang bawat salitang binibitawan niya. I can already imagine you holding our child, singing them to sleep, kissing their forehead. Laughing with them. You'll be everything I've never had, and everything our child deserves. I'm scared, amin ko ng marahan. Not of you, not of being with you. Pero nang bigla-bigla, this kind of love, it's overwhelming sometimes. Hinawakan niya ang pisngi ko, nilapat ang noo niya sa noo ko habang pinipigil ang emosyon sa kanyang mga mata. Belle, love doesn't always arrive slowly. Sometimes, it crashes into your life like a storm. At kahit nakakatakot, kahit unpredictable, it's real. What I feel for you is real. Pinaikit ko ang mga mata ko, dinama ang init ng kanyang hininga sa balat ko, ang kabog ng dibdib niya laban sa dibdib ko. I want that storm, bulong ko. I want all of it. With you. Isang matamis na halik ang sinagot niya. Pagkatapos, hinawakan niya ulit ang tiyan ko at kinindatan ako. So, kung hindi kaya ang isang dosina, maybe start with 1 or 2 twins. Napatawa ako. Tigilan mo ako. Isa muna, tapos pag-isipan natin ang next batch. Batch talaga, ha? Syempre, hindi pwedeng sunod-sunod. Baka mawalan ako ng abs. Umiling siya sa kakulaitan ko at muling niyakap ako, mahigpit at buong buo. I love you, Belle. Sabay kaming pumasok ni Damian sa kumpanya. Sanay na ang mga empleyado sa ganitong tanawin, ang CEO na tila personal bodyguard at driver ko na rin, at ako, ang dating contract wife, na ngayon ay hindi na kailangang magpanggap. Kung dati ay panay tinginan at scripted smiles lang ang pinapakita namin sa publiko, ngayon, kahit hindi namin sabihin, alam ng lahat, mahal namin ang isa't isa. Damian no longer hides his possessiveness.
He holds my hand even during elevator rides. He kisses my temple in the hallway. He places his palm on the small of my back when we walk past staff. At kung minsan, maririnig mo pa siyang magbanta biro pero may halong totoo sa mga lalaking masyadong matagal tumitig sa akin. We're getting married again next month, Damian told his mom over dinner last night, while his fingers absent-mindedly traced patterns on my thigh under the table. About time, sagot ni Mommy Darlene habang tumatawa. Next goal, apo. Damian, tumatanda ka na, anak. Ayoko nang huli ako sa PTA meetings ng mga apo ko. Abala ako sa pag-aayos ng mga dokumento sa opisina ko. The usual hum of the aircon, the light tapping of my pen on the folder, it was an ordinary day. Until it wasn't. Bigla akong nakaramdam ng kakaibang hilo. Yung tipong parang umaalon ang paligid. Tumigil ako sa pagsusulat at napahawak sa desk. Pinaikit ko ang mga mata. Hindi pa rin nawala. Sunod na dumap-zero ang sakit hindi sa ulo, kundi sa dibdib. Sa mismong susuko, napasinghap ako at bahagyang napaurong sa kinauupuan ko. What the hell? I tried to shake it off, but it lingered. Tumawag ako kay Damian, pero hindi siya sumasagot. Siguro nasa kalagitnaan pa ng board meeting. Minsan, sobrang intense siya sa trabaho na kahit ako, hindi niya sinasagot kapag nakafocus siya. Napatitig ako sa phone habang hinihintay ko ang pag-ring. Pero sa halip ay pumasok si Angel, assistant ko. Ma'am, here's the signed contracts, sabi niya, sabay lapag ng folder sa desk. Pero hindi yun ang agad kong napansin. Sa kaliwa niyang kamay, hawak niya ang isang plastic container. Laman nun, hiniwang mangga na may pulang-pulang bagoong. Yung medyo mamasa-masa pa ang itsura, at parang may konting SIL. Napalunok ako ng laway. Literal. Habang pinagmamasdan ko siyang kumukuha ng isang piraso, isinasawsaw sa bagoong, at inilalagay sa bibig niya, napapikit ako sa sariling hindi maipaliwanag na craving I could almost taste it on my tongue. My mouth watered in anticipation. Gusto mo, ma'am? Alok ni Angel, na napansin yata ang pamumungay ng mata ko. Bigla akong nahiya. No, thanks. I'm good. Tanggi ko kahit ang totoo, parang gusto kong agawin sa kanya yung buong lalagyan. She smiled at me, tumanggo lang at saka lumabas ng opisina. Pagkaalis niya, hindi ko na napigilan. Napahawak ako sa tiyan ko. Bakit ako nagkakaganito? Bulong ko sa sarili ko. Napatingin ako sa calendar sa ibabaw ng mesa. I slid my fingers across the days, trying to calculate something I hadn't really noticed lately. Patapos na ang buwan. Napakagatlabi ako, wait. I should have had my period 2 weeks ago. Agad na sumikip ang dibdib ko. Hindi sa sakit, kundi sa kaba. Sa excitement, sa gulat, bumalik sa alaala ko ang mga huling gabi namin ni Damian, mga gabing hindi kami nag-ingat. Mga sandaling dala ng init, ng pagmamahal, at ng walang takot na pangako. What if, bulong ko, natatawa pero kinakabahan. Could it be pregnant? Napahawak ako muli sa tiyan ko. Hindi pa man kumpirmado, pero para bang may kuryente akong nararamdaman sa ilalim ng palad ko. It felt different. Alive. Tumunog ang telepono. Si Damian. Agad ko itong sinagot. Belle, I missed your call. Okay ka lang ba? Napapikit ako habang pinakikinggan ang boses niyang laging nagbibigay ng comfort. Damian, may bahagyang pag-aalangan sa tono ko. Bakit? What happened? Naramdaman ko agad ang tensyon sa boses niya. Pwede mo ba akong sunduin? Gusto kong umuwi with you. Tahimik siya saglit. On my way. 5 minutes. Pagkababa ko ng tawag, napaupo ako ng maayos. Hinimas ko ulit ang tiyan ko, this time, with more intention. Hindi pa sigurado, pero may kutob akong totoo. Tahimik ang loob ng sasakyan habang magkatabi kaming dalawa ni Damian. Ramdam kong panay ang sulyap niya sa akin habang nagmamaneho, pero hindi siya nagsasalita. Alam niyang may bumabagabag sa akin, pero hinahayaan niya akong magsalita sa tamang oras. Pinipigil ko ang pagkatigatig ko. Nakaupo ako ng maayos, kamay ko'y nakapatong sa tiyan kung parang may sariling buhay. Belle, mahinang sambit niya habang huminto kami sa isang red light. May nangyari ba? You're scaring me, baby. Napatingin ako sa kanya.
Sa mapupungay niyang mata na laging puno ng concern at pagmamahal, gusto ko sanang magsalita pero pinili ko munang ngumiti. Can we pass by a pharmacy first? Tanong ko sa mahinahong boses. Nagtaka siya. Pharmacy. May sakit ka ba? Umiling ako. Just, I need something. Hindi na siya nagtanong. Agad niyang inikat ang manibela at dumiretso kami sa isang 24/7 pharmacy sa isang high-end strip mall. Ako na mismo ang bumaba. Hindi ko na hinintay na tanungin niya ako kung ano ang bibilhin ko. Pagpasok ko sa loob, diretso ako sa isang aisle na dati ay never ko pang pinuntahan. Napalunok ako habang pinagmamasdan ng iba't ibang brand. Pipili na sana ako ng isa lang, pero sa kaba ko, 3 magkakaibang brand ang kinuha ko. Better be sure, right? Pagbalik ko sa sasakyan, hindi pa rin siya nagtanong. Basta tinanggap lang niya ang paper bag at tahimik na nag-drive pa uwi. Pagkapasok namin sa bahay, dali-dali akong dumiretso sa banyo. Hindi na ako tumingin sa likod. Hindi ko rin inindo kung napansin niya man ang kaba ko. Wala akong ibang nasa isip kundi ang posibilidad. Nanginginig ang kamay kung binuksan ang isa sa mga kahon. Sinunod ko ang instructions sa papel. Umupo ako sa gilid ng bathtub habang nakatitig sa maliit na stick. Bawat segundo ay parang 1 taon. Bawat paghinga ko, mabigat. Tumunog ang timer ng phone ko. Kinuha ko ang test kit. Tuldok. 2 lines. Parang hindi agad pumasok sa utak ko ang ibig sabihin. Napatingin ako sa susunod kong test kit. Sinubukan ko ulit. Another one. Then the third. Lahat sila, positive. Napasandal ako sa tiles, hawak ang 3 test kit sa kamay. Tila ba biglang bumilis ang tibok ng puso ko, pero hindi dahil sa takot kundi sa saya. Sa pagkabigla, sa overwhelming na damdaming hindi ko maipaliwanag. I'm pregnant. Tumulo ang luha ko nang hindi ko namamalayan. Hindi ko alam kung bakit ako umiyak dahil sa tuwa. Sa takot, sa dami ng nararamdaman ko, hindi ko na alam alin ang alin. Narinig kong kumatok si Damian sa pinto. Belle, okay ka lang ba? Huminga ako ng malalim. Pinunasan ko ang luha sa pisngi ko, saka binuksan ang pinto. Nakatayo siya roon, naka-roll up ang sleeves ng kanyang white dress shirt, itsuray alalang-alala. Bakit ang tagal mo? Baby, nag-aalala na ako, hindi ko siya pinatapos. Hinawakan ko ang kamay niya at ipinatong iyon sa tiyan ko. I'm pregnant, Damian. Nakita ko kung paanong unti-unting nanlaki ang mga mata niya. Parang kinuryent. Tila natigilan sang buong katawan niya habang paulit-ulit niyang pinoproseso ang mga salitang binitawan ko. What? Mahinang tanong niya. Hinugot ko mula sa likod ko ang mga test kits at iniabot sa kanya. Isa-isa niyang tinignan, hawak pa ang isa't isa na parang sagradong bagay. 3 tests, bulong ko, mahina ang boses pero puno ng emosyon. All positive. Muli, wala siyang sinabi. Hanggang bigla na lang niya akong niyakap ng mahigpit. Buong katawan ko ay binalot ng init ng kanyang bisig. I felt him tremble a little, and that's when I realized. Tuldok. He was crying. Belle, bulong niya sa leeg ko. Baby, mahal na mahal kita. Thank you. Thank you. Niyakap ko rin siya pabalik. Uha ko muling bumalong habang magkadikit ang katawan namin. I've never been this happy in my entire life, dagdag pa niya. You're giving me a family, Belle, and I swear, I'll take care of both of you with everything I have. Napalunok ako, hinawakan ang magkabilang pisngi niya, saka tumango. Hindi ko rin alam kung paano ito nangyari so soon, pero Damian. I'm happy. I really am. Hinalikan niya ako sa noo, sa ilong, at sa labi. Parang gusto niyang ipasa ang lahat ng pagmamahal niya sa bawat dampi ng labi niya. Simula ngayon, aniya, no more stress. You're going to rest, you'll eat healthy, and I'll make sure you're treated like a queen. Napatawa ako, kahit na may luha pa rin sa pisngi ko. Masyado mo naman akong inespoil. No, he said firmly, hinahaplos ang tiyan ko. I'm taking care of the mother of my child. Mula nang malaman ni Damian na buntis ako, halos hindi siya mawalay sa tabi ko. Kung pwede lang niyang ipalagay ang kama niya sa loob ng OBGYN clinic, siguradong ginawa na niya. Every check-up, every scan, every prenatal vitamin, he was always there.
Lagi siyang nakaalalay, nakaagapay, at kung minsan, mas kabado pa kaysa sa akin. 2 linggo na mula nang kumpirmahin namin ang pagbubuntis, at ngayon ay isang espesyal na araw. Pauwi na mula sa Busines sa trip abroad si Mommy Darlene. Hindi niya pa alam ang balita, kaya sabik na sabik kami ni Damian na ibahagi ang surpresa na magiging isa na siyang lola. Nasa loob kami ng malawak na family lounge ng ancestral mansion ng mga Villarreal. Hawak ko ang isang piraso ng satin ribbon na nakatali sa maliit na gift box na may laman na baby on SE na may bordado, "See you soon, Lola." Hinihimas-himas ko ang tiyan ko habang nakaupo sa sofa, sinusubukang pakalmayan ang kaba at kasabikan. Parang hindi pa rin ako makapaniwala minsan. Sa loob ng tiyan ko, may buhay. Anak namin ni Damian. Si Damian naman ay busy sa pakikipagkwentuhan sa kanyang kapatid at mga pinsan. Masaya siyang nakikipagbiruan, pero lagi pa rin siyang sumusulyap sa akin, laging tinitiyak kung ayos lang ako. Na para bang baka bigla akong maglaho sa isang kisap mata, habang nakangiti akong pinagmamasdan ng asawa ko, biglang may malamig na boses na sumingit sa eksena. "Are you pregnant?" Napalingon ako sa pinagmulan ng tanong. Si Adrian, at sa tabi niya si Yumi. Pareho silang nakangiti, pero ang ngiti ni Yumi, tila may tinatago. May bahid ng sarkasmo at pagmamataas. Pero hindi doon agad tumigil ang atensyon ko. Hindi sa tanong ni Adrian. Hindi rin sa masungit na titig ni Yumi. Kundi sa kamay ni Yumi na nakapatong sa sarili niyang tiyan. Napakunot ang noo ko. "Buntis ka rin?" Tanong ko, halatang gulat ang tono ko. She smiled sweetly pero hindi ko may kakaila ang lason sa likod ng kanyang ngiti. "Yes." "Ikaw ba?" Taas kilay siyang tumingin sa akin. "Sigurado ka bang kay Damian yan?" Isang froze for a second. The audacity. Umangat ang kilay ko habang marahang bumangon mula sa pagkakaupo. Hindi ko ininda ang pangangalay ng katawan ko. Tumayo ako, buo ang dignidad, diretso ang likod, at hawak pa rin ang ngiti sa labi, pero malamig. "Sino pa ba ang magiging ama ng anak ko, Yumi?" Marahan pero matalim kong tugon. Siya lang naman ang lalaking pinakasalan ko at ang nag-iisang lalaking nakasama ko sa kama. "Gusto ko lang naman makasiguro," she said, umiling-iling at ngumisi. "Baka kasi sa ibang lalaki yan. I mean, people like you. You move fast." Ang sarap batuhin ng baby gift box sa mukha niya pero I stayed calm. Kahit na kumakabog ang dibdib ko sa galit, pinili kong ilagay siya sa lugar niya hindi sa pamamaraang bastos, kundi sa paraang hindi niya makakalimutan. "Yumi," marin kong sabi, "huwag mo akong troublemayan." Ang tanong, bakit naisip mong ibang lalaki ang ama ng anak ko? "Siguro kasi ganoon ka. Ganoon ang gawain mo. Kung kani-kanino nagpapatira kaya iniisip mong lahat ganoon din." She gasped. Hindi niya inaasahan ang tahimik kong pagbabalik. "And just because you're pregnant too," patuloy ko, "doesn't give you the right to insult me or cast doubt on something as sacred as my child's identity." Adrian looked uncomfortable beside her, clearly wanting to disappear. "If there's anything uncertain here, it's not my baby's paternity," dagdag ko, diretso ang tingin sa mata niya. "But maybe yours." Nanlaki ang mga mata ni Yumi. She stepped forward, waring aatake na. But Damian arrived just in time, Belle. His voice was calm but firm. "Everything all right?" I turned to him and smiled sweetly. "Yes, love. Just clearing some misunderstandings." Lumapit siya sa akin, iniakbay ang braso sa balikat ko at bahagyang hinaplos ang tiyan ko. Ang gesture niya protective, possessive, and proud, hindi nakatakas kay Yumi. "What misunderstandings?" Damian asked, looking at Yumi directly. Yumi forced a smile. "Nothing. Just girl talk." "Good," Damian said, his voice cold. "Because I won't tolerate anyone disrespecting my wife or my child." Napayuko si Yumi, walang masabi. Adrian gently pulled her away, sensing that they had already crossed the line. Pag-alis nila, humarap sa akin si Damian at banayad na hinalikan ang noo ko. "You okay?" Termango ako, LM now. Papalapit na ang black limousine sa driveway ng mansion, kaya mabilis kaming nagtungo ni Damian sa may pintuan. Hawak ko pa rin ang malit na gift box na may baby onesie. Hindi ko maipinta ang ngiti ko, sobra akong excited.
Sa wakas, masasabi na rin namin kay Mommy Darlene na magkakaroon na siya ng apo kay Damian. Pagbukas ng pintuan, bumungad sa amin ang isang eleganteng babaeng naka-beige trench coat at oversized sunglasses, walang iba kundi si Mommy Darlene. Agad siyang sinalubong ni Damian at niyakap ng mahigpit. "My baby boy," aniya, sabay yakap. "I missed you so much." "Ma, may sorpresa kami sayo," malambing na sabi ni Damian. Agad ko namang inabot ang malit na kahon. Medyo nanginginig pa nga ang kamay ko habang iniaabot ito. "For you, Mom." Napataas ang kilay niya habang tinatanggap ang gift. "Oh, what's this?" Maingat niyang binuksan ang kahon at nang makita ang laman, literal na napatili siya. "A baby onesie." Bulalas niya, bago unti-unting napalitan ang ekspresyon ng kanyang mukha mula sa pagkalito, patungong masayang pagkabigla. Wait lang, Belle." Tumanggo ako, hindi mapigil ang mapaluha sa saya. "Yes po, Mom. Buntis po ako." Sumigaw si Mommy Darlene, tumili talaga, at agad akong niyakap ng mahigpit. "Oh my God. Thank you, Lord. Finally." Bulalas niya habang umiikot ang tingin sa buong sala. Magkakaapo na ako sa wakas sa lahi ng panganay ko. Si Damian, hawak ang baywang ko, parang proud na proud sa sarili. Para siyang batang nakakuha ng gold star sa school. Habang kami ay abala sa yakapan at masayang pag-uusap, biglang sumingit si Yumi sa eksena. Palapit siya habang hinahaplos ang sariling tiyan, kasunod si Adrian na halatang naiilang. "Actually, malambing na sabi ni Yumi, buntis din ako." "So, pareho tayong may baby on the way, Belle." Medyo tumigil ang paligid. Si Mommy Darlene, na kanina ay tumatawa pa, ay biglang naging seryoso. Tumingin siya kay Yumi mula ulo hanggang paa, tapos tumingin kay Adrian. "Oh." Malamig, pero matalim ang tono niya. "Ikaw rin pala, Yumi." Yep. Proud na proud si Yumi. At si Adrian ang ama. "So I'll guess, it's a double blessing for this family, right?" Ngumisi siya na para bang inaasahang magkakapalakpakan kami. Pero hindi ngumiti si Mommy Darlene. Sa halip ay tumayo siya ng diretso, tinanggal ang kanyang sunglasses, at tumitig ng direkta kay Yumi. "Yumi," panimula niya, mahinahon, ngunit may bahid ng panglalait, "it's not exactly something to be proud of." Napakunot ang noo ni Yum. "Excuse me," I said, ulit ni Mommy Darlene, "you're carrying a child with the man who once promised to marry my daughter-in-law." Tahimik ang lahat. Si Adrian, napayuko. Si Damian, nanatiling tahimik, pero kitang-kita ang galit sa mga mata. "Don't get me wrong," dagdag ni Mommy Darlene, "a baby is always a blessing. But let's not pretend na hindi mo tinikman ang fiancé ng ibang babae at ngayon ay proud ka pang ipangalandakan yan." "Hindi naman po ganun ang, oh please, Yumi," sabat ni Mommy Darlene. "You're pregnant, yes, but don't expect the same warmth and celebration. The circumstances are, shall we say, unfortunate." Parang napako sa inatatayuan si Yumi. Kita sa mukha niya ang pagpipigil ng emosyon. In contrast, patuloy ni Mommy Darlene habang lumingon sa akin, "Belle is married. She's my daughter-in-law. Mahal na mahal siya ng anak ko. At ang anak niya ay bunga ng pagmamahal, hindi ng pagtataksil o patagang relasyon." Napasinghap si Yumi. Adrian tried to hold her elbow, pero parang nanigas siya sa inis. "First, I'm not shaming you," dagdag pa ni Mommy Darlene, "but please, don't insert yourself in moments that clearly don't belong to you." Bumaling siya sa akin at muling ngumiti. "Belle, I am so happy for you. I've been praying for this moment. And you, Damian?" Sabay hawak sa pisngi ng anak niya, "You better take care of them both. This baby will change everything." "I will, Mom," Damian replied, tapos marahang hinaplos ang tiyan ko. Habang muling nabalot ng saya ang sala, si Yumi ay tahimik na umalis kasama si Adrian, na hindi makatingin ng diretsyo kahit kanino. Para silang mga asong basang umalis sa gitna ng liwanag ng tagumpay ng iba. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin, isang malaki, arcong salamin na may golden frame at nakapwesto sa loob ng private bridal cabana na nasa mismong tabi ng dagat. I could barely recognize myself. The woman staring back had eyes glowing with peace, lips curved in a soft,
dreamy smile, and cheeks radiating with something deeper than happiness fulfillment. Naka-off-shoulder na ivory silk gown ako na may manipis na tulle overlay, at sa ilalim ng aking kamay, ramdam na ramdam ko ang munting umbok ng aking tiyan. Our baby, our miracle, Elba talaga ang glow mo, Ma'am Belle, ani ni Tessa, ang aming makeup artist, habang pinaplastada ang mga baby hair sa gilid ng aking mukha. Baka babae yan, siguradong napakaganda. Napatawa ako ng mahina habang patuloy sa paghimas sa tiyan ko. Kahit ano pa, basta healthy siya. Pero kung babae, may kakumpetensya na ako sa puso ni Damian. E di masaya, sabay tili ni Tessa at ng isa pang stylist. Pareho kayong princess. Tiningnan kong muli ang reflection ko. Hindi lang ako nakangiti, kundi parang may naglalaro ring luha sa gilid ng mga mata ko. Hindi dahil malungkot ako kundi dahil sa sobrang saya. Makalipas ang 2 oras na pag-aayos, pinasok kami ng isang staff. Ma'am Belle, it's time. Doon na ako kabado. Hindi dahil may duda ako, kundi dahil ramdam kong ito na talaga ang bagong simula hindi lang bilang asawa ni Damian, kundi bilang ina ng anak namin, bilang babae na buo na ang mundo. Paglabas ko ng bridal cabana, sinalubong agad ako ni Mommy Darlene. Naka-eleganteng soft blue na dress siya na may floral embroidery. Niyakap niya ko ng mahigpit, isang yakap na parabang tunay niya akong anak. Oh, Belle, bulong niya habang hawak-hawak ang pisngi ko, they waited for this moment. Ngayon, mas buo na talaga kayo ni Damian. Ngumiti ako sa kanya, sabay halik sa likod ng kanyang kamay. Salamat po. Salamat sa pagtanggap niyo sa akin kahit pa sa simula ay kontrata lang ang meron sa amin ni Damian. Siya, sabi niya habang pinapahid ang luha niya. Hindi na mahalaga yun. Ang mahalaga, minahal mo ang anak ko ng totoo. At sa dami ng babae sa mundo, ikaw lang ang nakita kong karapat dapat mahalin at mahalin pa ni Damian habang buhay. Napayakap uli ako sa kanya. Handa ka na, anak? Tanong niya. Tango lang ang naisagot ko, dahil baka kung magsalita pa ako, maiyak ako ng tuluyan. Nagsimula na kaming maglakad sa aisle. Ang white wooden aisle ay nasa mismong buhanginan, may petals ng petal at peach na bulaklak sa gilid, at pinalilibutan ng string lights na tila bituin sa araw. Sa likod ay ang mala-painting na background ng dagat, tahimik, payapa, at parang sinadyang maging saksi ng kasal naming dalawa. Sa dulo ng aisle, nakatayo si Damian. Naka-white linen suit siya at light beige na slacks, ang buhok niya ay bahagyang ginulo ng hanging dagat, at ang mga mata niya. Tuldok. Diyos ko, punong-puno ng pag-ibig. Halos hindi siya huminga habang lumalapit ako. Para bang ako lang ang tao sa mundo. Pagdating sa altar, marahang inilapat ni Mommy Darlene ang kamay ko sa kamay ni Damian. Tiningnan ko ang ina niya, at kita sa mga mata niya ang init at pagmamalaki. Yumuko si Damian para halikan ang kamay ni Mommy bago siya lumingon sa akin. You're breathtaking, bulong niya. You're everything. Napangiti ako, hindi ko rin napigil ang mapaluha. And you're mine, nagsimula ang seremonya. Tahimik ang paligid, at ang hangin ay tila kumakanta sa ritmo ng mga pangako naming binitiwan sa harap ng Diyos, ng pamilya, ng dagat. I promise to love you through every sunrise and storm, wika ni Damian. To protect you, to honor you, and to cherish the little life growing inside you. Napahawak ako sa tiyan ko habang umiyak sa saya. Ako naman ang nagsalita. I promise to stand beside you, not behind you. To love not just the man you are now, but the man you will become as a father, as my partner, and as the only man you will ever love. Pagkatapos ng exchange of vows, sa wakas, narinig ko ang mga salitang matagal kong inasam muli. I now pronounce you husband and wife. Again, walang alinlangang hinalikan ako ni Damian. I love you, bulong niya sa tenga ko. He love you more, sagot ko. Pagkapasok pa lang namin sa private villa sa Maldives, para kong nanaginip. Sa bawat sulok ng lugar ay puro pag-ibig mula sa rose petals na nakabuo ng heart-shape sa king-sized bed, hanggang sa champagne na nakahanda sa may terrace, at ang malaparaisong tanawin ng dagat na parang may sariling kwento ng kasalan at pangarap. Nakahawak sa baywang ko si Damian habang iniikot niya ko sa loob ng villa. Do you like it?
Bulong niya sa akin, habang pinapadampi ang labi niya sa gilid ng aking tainga. Love it, bulong ko pabalik. Buti love you more. Siyam nang umisi siya at binuhat ako papunta sa kama. Then allow me to show you how much I love you too, Mrs. Villarreal. Napatawa ako habang yakap-yakap ang leeg niya. Again. Hindi pa ba sapat ang pagpapakasal? Never enough when it comes to you. Dahan-dahan niya akong ibinaba sa kama, at sa gitna ng mga puting petals at linen sheets, pinasadahan niya ng tingin ang buong katawan ko parang ngayon pa lang niya ako ulit nakita. You're glowing, sabi niya habang hinihimas ang tiyan ko. Pregnancy glow, maybe. Biro ko. No, Anya. It's the glow of a woman who knows she's loved. Tiningnan ko siya, sabay sabing, and wanted. Tila biglang naging mas intense ang atmosphere. Tumagilid siya para mapalapit palalo, at marahan niyang hinalikan ang kamay ko, ang balikat, ang leeg. Hindi na namin kailangang magsalita. Sa bawat galaw, sa bawat halik, ramdam ko kung gaano niya ako kamahal. Dahan-dahan, maalab, at puno ng respeto, walang pagmamadali, walang kaplastikan, lahat ay totoo. Hindi gaya ng unang honeymoon namin na parang may takip ang bawat kilos, ngayon ay malaya na. Wala ng kontrata, wala ng alinlangan. Kami na talaga buo at wagas. Kinabukasan, ginising ako ng mainit na sikat ng araw na dumudungaw mula sa malalawak na bintana. Damang-dama ko pa rin sa balat ko ang haplos ni Damian at ang init ng kanyang katawan. Good morning, love, bulong niya. Hawak ang isang tray na may pancakes, strawberries, at fresh coconut juice. Naka-unbutton pa ang polo niyang puti, at medyo magulo ang buhok. Pogi pa rin kahit bagong gising. Good morning, sabi ko, sabay upo at sinandal ang sarili sa headboard. Nag-breakfast in bed ka pa. Only for my queen, wika niya, sabay halik sa noo ko. And our little royal inside. Hawak niya ang tiyan ko at ngumiti ng buong lamang. Walang halong drama, this was our real happy ever after. Wala na sigurong mas hihigit pa sa saya ng bagong kasal, lalo na kung kasama mo ang lalaking mahal mo unexpectedly. Pero dagdagan mo pa yun ng isang perfect honeymoon sa isa sa mga pinakamagandang lugar sa mundo, saan ka pa. Come on, love, let's go. Sigaw ni Damian mula sa shoreline habang hawak ang snorkeling gear namin. Naka-board shorts lang siya at mukhang batang sabik sa adventure. Ako naman, suot ang white flowy maternity beach dress at straw hat. Buntis man ako, hindi ako papahuli. Lumapit ako sa kanya, hinawakan ang kamay niya habang tinatahak namin ang puting buhangin. Pagkarating namin sa bangka, tinulungan niya akong sumakay, iningatan ang bawat hakbang ko na siyang parang fragile glass. Damian, natatawa akong bulong. I'm pregnant, not dying. Tino, sabay kindat niya. Pero you're carrying our future, so kahit isang gasgas lang, ayaw ko. Ngumiti ako habang nilalagay niya sa akin ang life vest. Isang oras kaming nag-snorkeling sa malinaw na dagat, sabay naming pinanood ang mga makukulay na isda sa ilalim ng tubig. Noong bumalik kami sa villa, naghanda siya ng simpleng picnic sa may terrace, fresh fruits, croissants, juice, at cheese. Habang kumakain kami, may ibinulong siya sa akin. What if it's a girl? Gusto ko siyang maging kasing ganda mo. And what if it's a boy? Balik ko. Ngumisi siya. Then dapat kamukha mo pa rin. Biased ka, sabi ko, pero di ko mapigil ang kiligin. Nagkulitan kami sa ilalim ng araw, nagpahinga sandali sa hamak na nakasabit sa pagitan ng dalawang puno ng niyog. Habang yakap niya ako at hinihimas ang tiyan ko, naramdaman ko kung gaano siya kaseryoso sa pagiging ama. May mga pagkakataong tinititigan lang niya ang tiyan ko habang para siyang nananalangin. Kinagabihan, isang romantic beach dinner ang hinanda ni Damian. Candlelit setup, soft music sa background, at may mga fire dancers pa sa may shoreline. Ang ganda ng gabi, parang buong mundo ay nakikikelebrate sa pagmamahalan namin. Para sa'yo lahat ito, bulong niya sa akin habang nagtotoast kami ng sparkling juice. You made me the happiest man in the world. I should be the one saying that, sagot ko. Because loving you, it changed everything. Hinawakan niya ang kamay ko sa ibabaw ng mesa, pinatong doon ang isa pa niyang kamay, at tinitigan ako ng matagal.
No matter what happens, Belle, seryoso niyang sambit, this. Our family, this is forever. Tumango ako, at bahagyang naluha. Forever, pabulong kong sagot. Kinabukasan, nagpamassage kami sa may private spa na may ocean view. Pagkatapos, nagpa-photoshoot kami bilang honeymoon souvenir. Ako ang may ideya noon. Pinaghandaan ko pa nga ang mga flowy dresses, flower crowns, at couples outfit naming dalawa. Si Damian naman, todo pose kahit ayaw niya sa simula. Pero nginitian ko lang siya ng matamis ayon, todo effort sa smile at pa-cute. Feeling ko para akong nasa fairy tale, sabi ko habang pinagmamasdan ang golden hour. Pero ikaw ang prince ko. Ikaw ang queen ko, sagot niya. Nang gabing iyon, habang nakahiga kami sa kama, magkayakap, nakikinig sa alon at hangin sa labas, napapikit ako sa kakaibang peace na ngayon ko lang naramdaman. Hindi lang ito honeymoon. Ito ang simula ng bagong buhay. Elsang buhay na puno ng pagmamahal, respeto, at isang pamilyang bubuuan namin ni Damian kasama ang anak namin. At habang hinihimas niya ang tiyan ko, naramdaman ko ang marahang halik niya sa noo ko. I love you, Belle. And I love our baby just as much. Sa isip ko, this is everything I'll ever dreamed of, and more. You can do anything you want. Nagkatinginan ulit kami ni Belle, isang tingin na nagsasabing look at our life now. From the challenges we faced before, to this simple, perfect afternoon. Habang kumakain kami ng barbecue sa picnic blanket, nagsimula si Belle na magkwento kay Alia tungkol sa mga old pictures namin, wedding photos, baby pictures niya, at mga travel memories namin bilang isang pamilya. Mommy, Daddy was crying when he was born. Inosente niyang tanong. Very much, sagot ni Belle, tumatawa. Was Daddy scared? Terrified, dagdag ko, tumatawa rin. Pero it was the happiest moment of my life. Hinayla ni Alia ang kamay ko at hinalikan, isang love you, Daddy. Parang lamambat ang buong pagkatao ko. I love you too, baby girl, sagot ko habang hinahalikan ang noo niya. Pagdating ng gabi, lumabas kami ulit sa garden para manood ng mga bituin. Nakahiga kami sa picnic blanket, ako, si Belle, at si Alia habang nakititig sa madilim na langit na puno ng kumikislap na bituin. Look, Daddy, Mommy, a shooting star. Sigaw ni Alia. Anong wish mo, baby? Tanong ni Belle habang niyayakap siya. Nag-isip siya sandali, tapos ngumiti. I wish that we will always be together. Doon, parang hindi ko na mapigilan ang pag-init ng mga mata ko. Hinayla ko silang dalawa sa isang mahigpit na yakap. We will always be together, anak, bulong ko. Always. Nang makatulog si Alia sa aking dibdib, dahan-dahan ko siyang binuhat papasok sa bahay. Pinanood ko siya habang natutulog sa kama niya, mukha siyang anghel, mahimbing ang tulog. Bahagyang nakabuka ang bibig, mahigpit na hawak ang teddy bear na ibinigay ko noong 1 taon. Lumapit si Belle sa akin, niyakap ako mula sa likod. Our life turned out perfect, bulong niya. Tumalikod ako para yakapin siya ng buo. Tiningnan ko siya sa mata, ang babae na nagbago sa akin, nagligtas sa akin, at binuo ang pamilya ko. Eyes because you're my home, Belle, sabi ko. You and Alia are my greatest adventure. My biggest blessing. Ko ng chocolate na ibinigay ni Damian, parang may mainit na damaloy sa katawan ko. It wasn't the usual kind of sweetness na dulot ng tsokolate. It was deeper, raw, almost like a fire igniting something dormant inside me. Unti-unti kong naramdaman ang panginginig sa laman ko, hindi dahil sa lamig kundi sa tila hindi maipaliwanag na init na gumapang sa balat ko. Napahawak ako sa gilid ng couch habang pinipigilan ang hindi maipaliwanag na kilabot na tala gumuguhit sa batok ko pababa sa spine. Every inch of me started to ache but not in pain. It was desire. Craving. Hunger. Bumukas ang sliding door at agad kong narinig ang pagpatak ng tubig mula sa buhok ni Damian. Basang-basa siya, kagagaling sa shower, at habang naglalakad siya papalapit sa akin, may kung anong primeval energy ang naramdaman ko. Parang biglang tumahimik ang paligid. Tanging ang tunog ng kanyang mga hakbang at tibok ng puso ko lang ang naririnig ko. Tuldok. I will always want you, Belle,
bulong niya habang hinahaplos ang buhok ko. Pregnant or not, you are mine. And you are mine? Sagot ko, bago ako muling napapikit sa init ng mga labi niya. Nang bumaba ang mga halik ni Damian mula sa aking labi patungo sa aking leeg, naramdaman ko ang kilabot na gumapang sa buo kong katawan. Para akong natutunaw sa bawat dampi ng kanyang mga labi, maalab, mabagal, at punong-puno ng damdamin. Humantong ang mga halik niya sa aking tiyan, ang tahanan ngayon ng anak namin. Dahan-dahan, buong pag-ingat, hinalikan niya iyon na parang isang sagradong parte ng aking pagkatao. Hi, baby, mahinang bulong niya habang patuloy na hinahaplos ang aking tiyan, I love you already. Napapikit ako, tinatandaan ang sandaling ito kung paanong ginuguhit ng mga labi ni Damlan ang pagmamahal niya sa akin, sa amin. Ang isang kamay niya ay marahang damapo sa aking hita, banayad na hinahaplos ito na tila may memorya ang bawat kurba ng katawan ko. Sa kanyang kamay ay buong giliw na samapo sa aking dibdib, walang pagmamadali, walang kapusukan. Puno ng pag-aalaga. You're so beautiful, Belle, bulong niya sa pagitan ng mga halik niya. I don't think he can ever get enough of you. Napaungol ako nang maramdaman ko ang init ng kanyang hininga sa mas sensitibong parte ng katawan ko. Ang bawat pagdampi ng labi niya ay parang apoy na bumabalot sa akin. Napahawak ako sa kanyang buhok, napasabunot, hindi sa sakit kundi sa di mapigil ang tensyon na unti-unting bumabalot sa akin. Damian, yuzel ko, habang ang boses ko ay nanginginig sa pagnanasa at pagmamahal. Sa bawat paggalaw niya, alam niyang buntis ako, may pag-iingat, may respeto, ngunit walang pagbawas sa intensity ng pagmamahal niya. Hindi ito tungkol sa pagnanasa lang, kundi sa koneksyon namin. Ang bawat haplos, ang bawat halik niya ay para iparamdam sa akin na sa lahat ng pagbabago sa katawan ko, sa bawat yugto ng buhay ko nariyan siya, at hindi niya ako iiwan. Ang init ng katawan namin ay unti-unting lumalaban sa lamig ng hangin sa kwarto. Parang kami lang ang mundo sa mga oras na leon. Magkaakap. Magkasabay ang tibok ng puso. Magkaugnay hindi lang sa pisikal kundi sa espiritual. Hindi ko alam kung lang minuto o oras ang lumipas, pero alam ko lang ay napahawak siya sa pisngi ko habang tinatitigan ako. Hinalikan niya ako sa noo. I love you, Belle. You're not just my wife, you're my home. My peace. My fire. The mother of my child. Kahit hinihingal pa ako at pagod, tumulo ang luha sa gilid ng mga mata ko, hindi dahil sa sakit o lungkot, kundi dahil sa saya. Sa kabuuan. Sa pagmamahal na hindi ko inakalang mararamdaman ko sa buong buhay ko. Sa mga sandaling iyon, kahit pabuntis ako, kahit pa may pagbabago sa katawan at emosyon ko, ramdam kong mahal na mahal ako ni Damian. At higit pa roon, ramdam kong babae pa rin ako sa paningin niya. Puno ng halaga, puno ng init, puno ng respeto. Nakahiga ako sa tabi ni Damian, nakabalot ang katawan ko sa kanyang mga bisig. Kapwa kami walang saplot, pero hindi malamig, dahil sapat ang init ng mga katawan namin para punuin ang buong kwarto ng init at damdamin. Ang ilaw ng buwan ay dumadaloy sa puting kurtina. Tumama ito sa mukha niya na parang spotlight, at sa sobrang gwapo niya, para siyang painting ng isang Diyos ng pag-ibig na nilikha para sa akin lang. Grabe ka, mahinang bulong ko habang hinahaplos ang kanyang dibdib. Parang hindi ka napagod. Ngumiti siya, tamad at mapanukso. How could I be tired? I'm with the woman I love and the baby I already adore. Hinimas-himas niya ang tiyan ko na bahagyang nakausli. Hindi pa ito halata, pero sa kanya ito na ang pinakabanal na parte ng katawan ko. "Elle still can't believe it," he whispered, placing a soft kiss on my belly. "There's a little version of US growing inside you. Do you want a boy or a girl?" Tanong ko habang nilalaro ang buhok niya. Kunwaring nag-isip siya, sabay kindat. "If it's a girl, I want I'll be the most protective dad in the world. Walang lalaking lalapit sa anak ko. Ever." Napatawa ako. Kung lalaki, then I'll teach him how to love a woman the way I love you. Fearless, faithful, and full of fire. Natahimik ako saglit. Hindi dahil sa wala akong sagot, kundi dahil sa sobrang saya. My heart was full. Sobrang puno ng pagmamahal at pasasalamat sa Diyos dahil ibinigay niya sa akin si Damian. Sa dami ng pinagdaanan namin mula sa kontrata, sa pagpapanggap,
Sa mga sakit at luha he still chose me. He always chooses me. Gusto mo na ba talagang magplano para sa baby natin? Tanong ko habang yumayakap sa kanya. Of course. I already started. Actually, pilyong ngiti ang bumungad sa akin. Napakunot ang noo ko. What do you mean? Check your email later. I sent you a draft of our future baby's room layout. May mood board pa. And color palette. Commented siya, proud na proud. Halaka, ikaw na. L. Napatawa ako habang hinahampas siya sa dibdib. Ano ba yan, architect or interior designer na si Mr. CEO? Anything for you, Belle. And for this little one. Inilapat niya ang palad sa tiyan ko. I want to give our baby the best world we can build. Huminga ako ng malalim. Ako rin. Gusto ko lumaki siya sa tahanang may pagmamahalan. Yung hindi lang puno ng yaman, kundi puno ng respeto at seguridad. Well do that, bulong niya habang hinahaplos ang buhok ko. I'll work hard, but I'll never be too busy for our baby. Or for you. Napangiti ako habang pinagmamasdan ang mga mata niya. He meant every word. Wala akong halong duda. This man, my husband, is the kind of man every woman prays for. I think we should start keeping a pregnancy journal, mungkahi ko. Good idea. Tumagilid siya para harapin ako. Pwede ko bang isulat ang first entry? Ano ilalagay mo? He cleared his throat dramatically. Entry #1, Daddy is obsessed with mommy. And Daddy will make sure mommy is spoiled, happy, and never touches anything heavy. Ever. Natawa ako ng malakas. Ay wow, Daddy agad. Of course. I'm embracing the title. Tahimik na sandali ang sumunod. Nagkatitigan lang kami. Wala nang kailangang sabihin pa dahil sa mata ni Damian, nakita ko na ang kinabukasan ko. Damian, I love you, mahina kong sambit. He leaned closer and kissed me tender, slow, and deep. And I love you, more than life itself. At habang yakap-yakap niya ako, at ang tiyan kong may buhay naming binubuo. Alam kong nasa pinakamasayang parte na ako ng buhay ko. Hindi ko man alam ang eksaktong magiging hitsura ng anak namin, pero isang bagay ang sigurado ko, he or she will be loved. More than anything in this world. Damian, mahina kong tawag habang nakahiga ako sa kama, yakap ang unan at nakayakap sa sarili. Mula sa kusina, sumilip siya habang hawak ang isang bowl ng hiniwang prutas. Yes, my love. Napangiwi ako. I want sour cream and onion chips. With vanilla ice cream on top. Napakunot ang noo niya. Wait, chips with ice cream. Tumango ako ng seryoso. Oo. At kailangan ngayon na, kasi baka mamaya ayaw ko na. Hindi siya yumangal. Sa halip, mabilis niyang nilapag ang bowl at kinuha ang car keys niya. Stay right there, mommy. Daddy's going hunting. Napatawa ako habang pinagmamasdan siyang nagmamadaling lumabas. Ang cute niya. Hindi siya sanay na may hinahanap akong pagkain sa 10 oras ng gabi, pero simula nang malaman naming buntis ako, para siyang naging soldier on call. Laging handang lumabas, kahit umuulan, para lang sa cravings ko. Kaya lang, minsan, hindi lang pagkain ang binubuntunan ko ng damdamin. Kaninang hapon Lorne, habang nagde-decorate kami ng kwarto para sa baby, nagalit ako bigla. Damian, ayoko ng pastel blue sa dingding. Reklamo ko. Akala ko gusto mo ng gender neutral. Gulat niyang tanong. Oo nga, pero pastel blue. It's so sad looking. Napaiyak ako bigla. Ang pangit niya. Nagpanik ang asawa ko. Akala mo may nasagasaan. Love. No, okay lang. Papalitan natin agad. Gusto mo ng mint green? Zero sage. Or kahit buong rainbow, ikaw bahala. Tapos niyakap niya ako at hinalikan sa no zero. At gaya ng dati. Sa bawat pagtaas-baba ng emosyon ko, siya pa rin ang anchor ko. Ready, love? Tanong ni Damian habang pinaghahanda niya ako ng tote bag na may bottled water, extra wipes, snacks, at maliit na unan. Parang ako ay batang pupunta sa field trip. Damian, check-up lang ta, hindi field work, natatawa kong sabi habang nagsusuot ng flats. Don't care. You're carrying the most precious thing in the world.
I'm not taking any chances. Nang nasa clinic na kami, hawak niya ang kamay ko buong time. Noong sinimula ng doctor ang ultrasound, halos maiyak si Damian nang marinig ang unang tibok ng puso ng baby namin. That's our baby, bulong niya, may luha sa mata. I held his hand tighter. Oo, that's our love, beating inside me. Dumalaw si Mommy Darlene kasama ang kapatid ni Damian at mga pinsan ni A. Sinalubong kami ng halakhak, kwentuhan, at pagkain. Belle, huwag ka nang tumayo, ako narito, sabi ni Mommy Darlene habang inaayos ang table. Buntis ka, dapat inaasikaso ka. Tumawa ako, para naman po akong reyna nito. Siyempre, sabay sulyap niya kay Damian. Anak, sigurado ka bang enough ang vitamins ni Belle? Dapat may DHA, folic acid, iron. Kompleto po, nilista ko lahat. Check niyo po sa ref, may planner pa kami, pre-ud na sagot ni Damian. Hay nako, sabay sa bunot niya sa anak. Pambihira ka, ngayon lang kita nakita ganyan ka-organized. Kinagabihan, habang nakahiga kami, dahan-dahan akong humilig sa dibdib ni Damian. Napapaisip lang ako. About what, baby? Tanong niya habang nilalaro ang buhok ko. Kung magiging mabuti ba akong nanay? Hinawakan niya ang pisngi ko at tinitigan ako ng buong lamang. You're already the best. Hindi mo kailangang maging perfect, Belle. You just have to love our child the way you love me unconditionally. Humigpit ang yakap ko sa kanya. Do you think our baby will look like you? Tanong ko, nakangiti. Hopefully, sabay kindat niya. But with your heart, paano kung kambal? Napataas kilay niya. Then he'll build bunk beds, and buy twice the diapers. I don't care. Basta kasama kayo, lahat kakayanin ko. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo akong napapamahal sa lalaking ito. He's not just a husband anymore. He's my partner, my protector, and the future father of our child. Hubby, look oh. Tinutok ko ang camera ng phone sa salamin habang naka-side view ako. Mas halata na talaga si baby, no? Lumapit si Damian mula sa likod at niyakap ako, marahang hinaplos ang nakausling bahagi ng tiyan ko. Ang ganda mo pa rin, kahit may bitbit ka ng laman ng langit. Napangiti ako, flattering, pero seryoso, hindi na kasya yung mga fitted dress ko. Then we shop for maternity clothes today. Lahat ng gusto mo. Even 10 pairs of comfy pajamas kung gusto mo. Napahalakhak ako. 10 agad. Gusto ko lang naman na komportable ka. Lalo na't mas active na si baby ngayon, lang beses ko nang naramdaman ang kakaibang paggalaw sa loob. Para bang malilit na butterflies na kumakampay sa tiyan ko. Sa tuwing umaga, siya ang unang gumigising para lang ipagluto ako ng agahan. Laging may fruites, mainit na gatas, at isang espesyal na ulam depende sa cravings ko. Minsan sinigang sa umaga, minsan tsampurado na may tuyo. Okay ka lang, wifey? Tanong niya habang nakatitig sa akin na nakaupo sa couch. Manamham. Medyo emotional lang, sabi ko habang pinapahid ang luha ko sa di malamang dahilan. Bigla siyang naupo sa tabi ko at niyakap ako ng mahigpit. Mood swings again. Tumango ako. Don't laugh. Hindi ako tatawa, sabay halik sa pisngi ko. Pero kung biglang gusto mo ng sinigang na mangga, ready na akong magpakulo ng sabaw kahit hating gabi. Ano kaya magiging gender ng anak natin? Wala sa sariling tanong ko. I'm guessing it's a girl, sabi ni Damian habang pinapakita sa akin ang mga sample na decoration para sa mini gender reveal party na gagawin namin. Feeling ko rin girl. Tumawa ako. Siguro kasi masyado akong mahilig sa matamis nitong mga nakaraang linggo. Kung babae, ipapaikot ko ang buong mundo para sa kanya. Pero kung lalaki, ipapaalala ko sa kanya araw-araw kung gaano ka kay-special bilang mommy. Napangiti ako habang hinihimas ang tiyan ko. Mahal na mahal ka namin, Damian. Lumapit siya at humulik sa tiyan ko. I love you both. Wala na akong ibang hiling sa buhay kundi ang kaligtasan ninyong dalawa. Sa mga sumunod na araw, bumisita ulit si Mommy Darlene at mga pinsan ni Damian. Tuwa ang Mom-a-lot sa buong bahay nang makita nila ang lumalaki kong tiyan. Hay nako, Belle, ang blumang mo. Sabi ni Mommy Darlene habang inaabot sa akin ang binuhat niyang box ng maternity essentials. Nako, kahit wala kang magawa, basta hawak mo ang anak ng anak ko, queen ka rito.
Nagtawanan kaming lahat. Si Damian naman, abala sa pag-aasikaso ng merienda para sa lahat, pero panay pa rin ang silap at tanong kung okay lang ba ako. Belle, tubig, gatas, gusto mo massage? Tanong niya habang nilalapitan ako. Hug lang muna, sagot ko, agad niyang niyakap ang likod ko at hinaplos ang tiyan ko. I'm counting the days, bulong niya. Can't wait to meet our little one. Kinagabihan ay maaga akong pinatulog ni Damian. Habang nakahiga kami, nilalaro ni Damian ang malit na stuffed giraffe na nabili niya para kay baby. Nilalapit niya ito sa tiyan ko habang ginagawa ang boses na parang cartoon character. Hi baby, this is daddy. You're gonna love your giraffe, and your mommy's hugs, and my pancakes. Napatawa ako. Feeling ko nga paglabas niya, boses mo agad ang hahanapin. E di okay, sagot niya, humiga sa tabi ko. Kahit buong gabi akong magkwento kung makakatulong sa pagtulog mo at ni baby. Nasa loob kami ng klinik ni Dra Mendez, ang OGYN ko. Hawak-hawak ni Damian ang kamay ko habang naghihintay kami sa tawag ng nurse. Excited ka na? Tanong niya, pinisil ang kamay ko ng marahan. Manamham, pero kinakabahan din, napabuntong hininga ako. What if may kakaiba? Don't overthink, love. We've been taking care of you and the baby every single day. You're healthy. Our baby is strong. Tumango ako, kahit may kaunting kaba pa rin sa dibdib ko. Second trimester na ako, at ayon sa OB ko, mas magiging malinaw na ngayon sa ultrasound ang development ni baby. Hindi nagtagal, tinawag na kami ng nurse at dinala sa loob ng consultation room. Pag-upo ko sa examination bed, lumapit si Dra Mendez at binati kami ng ngiti. Kamusta ang mommy and daddy to be? Tanong niya. All good po, doc, sagot ni Damian. May mga nararamdaman ka bang hindi usual, Belle? Pananakit, spotting, sobrang pagod. Wala naman po, though medyo mahirap matulog minsan at madalas akong iihi, sabi ko, sabay tawa. Normal daw yun, sabi ni Dra Mendez, at nagumpulsa na siyang maghanda para sa ultrasound. Habang pinapahira ng malamig na gel ang tiyan ko, napatingin ako kay Damian. Nakangiti siya, pero ramdam kong may excitement sa mata niya. Pagdating ng unang imahe sa screen, napalunok ako. Mas malinaw na ang anyo ni baby, may ulo, maliit na kamay, at kamakaway pa. Oh my God, bulong ko, halos maiyak. Look at our baby, sabi ni Damian, medyo paos ang boses niya. Hi, little one. Nagplay ang tunog ng tibok ng puso sa speaker. Strong heartbeat at, sabi ni Dra Mendez, which is a good sign. So far, lahat ng development ay on track. At kung gusto ninyo nang malaman ang gender, tuldok panipik, nagkatinginan kami ni Damian. Yes, doc, sabay naming sabi. Ngumiti si Dra Mendez at itinuro ang screen. Congratulations! It's a baby girl. Napanganga ako sa tuwa habang si Damian ay hindi makapaniwala. Girl, as in, mini Belle. Tumango ang doktora. Exactly. At mukhang mahaba ang hita, mana kay mommy. Paglabas namin ng klinik, halos hindi mapawi ang ngiti ko. Si Damian naman, abot-abot ang kasiyahan. Gusto ko na siyang bilhan ng baby dresses, ani Damian habang hinihimas ang tiyan ko. Gusto ko pink, pastel, lahat and Belle Jr. Ang itatawag ko sa kanya kapag baby pa siya. Hoy, hindi yan magiging official name niya. Natatawa kong sabi. Pero pwede kang magpatawag ng Belle Jr. habang bata pa. Bigla niya akong nyakap mula likod at bamulong. Thank you for this miracle. You're giving me the best gift in the world. Pagdating sa bahay, sabay naming tinawagan si Mommy Darlene sa video call. Ano na, may balita na ba? Agad niyang tanong, halatang excited. Yes po, sagot ni Damian, habang hawak ang ultrasound printout. It's a girl, Mom. Napasqueal si Mommy Darlene sa tuwa at halos mapaluha. Baby girl. Naku, maghahanda ako ng buong koleksyon ng headbands at pink na dress. I'm going to spoil my apo. Hindi ko mapigilan ang mapangiti habang pinagmamasdan si Damian na abalang nag-sketch sa notebook niya. Para siyang bata na excited sa bagong laruan. Naisip ko, sambit niya, hindi inaalis ang tingin sa papel, na gawing pastel pink and white ang theme ng nursery.
Tapos lots of fluffy clouds and maybe stars sa ceiling. Napatawa ako habang hinihimas ang baby bump ko. Mukhang mas excited ka pa kaysa sa akin, Mr. Villarreal. Lumapit siya sa akin, hinawakan ang kamay ko at hinalikan ang mga daliri ko. Of course. Gusto kong maging perfect ang lahat para sa little princess natin. Nag-set kami ng weekend para puntahan ang isang sikat na baby store sa city. Hindi namin sinayang ang oras pagpasok pa lang, para kaming mga batang naglalaro sa loob. Belle, look. Tuwang-tuwa si Damian habang bitbit ang isang malit na crib na may ukit ng mga bituin at ulap. Napangiti ako. Ang cute. Pero, hindi ba masyadong maliit yan? Baby pa naman siya. Hindi naman siya agad lalaki overnight, aniya, sabay kindat. Naging parang mini-date ang araw na iyon. Namili kami ng crib, diaper table, maliit na rocking chair, at syempre, sangkatutak na baby clothes karamihan pink at puti, may mga disenyo ng unicorns at butterflies. Nang matapos ang pamimili, nag-stop pa kami sa isang cafe para kumain. Habang kumakain ako ng pasta, napansin ko si Damian na walang ginawa kundi titigan ako. Ano ba? Natatawa kong tanong habang sinusubuan siya ng isang pirasong garlic bread. Wala. I'm just so in love with you, sabi niya, serious zero ang mga mata. At sa baby natin, sa pamilya natin, para akong tinunaw ng mga titig niya. Pagka-uwi namin, nagdesisyon kaming magsimula agad sa pag-aayos ng nursery. Nakangiti ako habang pinapanood si Damian na nagpipintura ng mga pader. Kulay pastel pink ang napili namin, habang nilalagyan niya ng white swirls na parang mga ulap. Gusto ko, sabi niya habang nagpapahid ng pintura sa noo niya, kapag pumasok siya rito, maramdaman niya agad kung gaano siya kamahal. Hindi ko napigilan ang maging emosyonal hindi sa lungkot kundi sa sobrang saya at pagmamahal. Come here, love, sabi ko at lumapit sa kanya. Niyakap niya ako, inangat ang paghawak sa akin dahil sa baby bump ko. We're doing good, Belle, bulong niya. You're doing amazing. Nang matapos na ang pintura at nailagay na ang crib, changing table, at rocking chair, naupo kami sa sahig ng nursery, parehong pagod pero masaya. Can you imagine? Tanong ko, pinahiga ang ulo ko sa balikat niya. Few months from now, nandito na siya, sa braso natin. Holding her, feeding her, singing lullabies. Pumikit si Damian, para bang ini-imagine na niya ang lahat. I can't wait. Hinimas niya ang tiyan ko at bumulong, Daddy and Mommy are ready for you, baby girl. We love you so much. Belle, malapit na ang baby shower mo. Excited na bulalas ni Mommy, Darlene habang sinasabayang ayusin ang mga invitation cards na in-order niya online. Napangiti ako habang hinihimas ang aking medyo malaki ng tiyan. 7 months pregnant na ako at ramdam ko na talaga ang excitement pati na rin ang pagod pero higit sa lahat, sobra-sobra kasama ko sina Mommy Darlene, Angel, at si Damian na todo support sa pagpaplan ng baby shower. Actually, feeling ko nga, mas sila ang mas excited kaysa sa akin. Ano bang theme ang gusto mo, Belle? Tanong ni Angel habang inaayos ang sample decorations sa dining table. Simple lang sana, pero girly. Pastel colors. Maybe something with rainbows and flowers. Sagot ko habang nag-iisip. Si Damian, na kanina pa nakatingin sa board sa phone niya, biglang nagtaas ng kamay. How about a twinkle twinkle little star theme? Cute yun for our baby girl. Tumango si Mommy Darlene. Perfect. Para maganda rin sa photos. Natatawa akong tumango. Sige, approve. Hindi nagtagal, napili na namin ang isang malit pero eleganteng events place malapit sa beach perfect para sa semi-outdoor baby shower na gusto ko. Pinili naming punuin ang venue ng white and gold balloons, pastel pink tablecloths, fairy lights, at maraming stuffed stars and moons. Pati ang mini stage ay gagawing parang maliit na night sky. Nagpatawag din kami ng caterer na maghahanda ng light meals at dessert buffet cupcakes na may stars, cookies shaped like moons, at syempre, isang malaking pink cake na may, Welcome Baby Villarreal, sa itaas. Habang inaayos namin ang mga plano, hindi ko maiwasang mapangiti habang pinapanood si Damian na hands-on sa lahat mula sa pag-approve ng balloon arrangements hanggang sa pag-order ng personalized giveaways. Gusto ko, pagpasok mo sa venue, mapapaiyak ka sa tuwa,
bulong niya sa akin habang inaabot ang isang mock-up ng souvenir. Isang malit na snow globe na may baby angel sa loob. Napangiti ako at kinurot ang pisngi niya. With you around, Damian, I'm already emotional all the time. Gusto namin ng intimate celebration pamilya, malalapit na kaibigan, at ilang trusted colleagues lang. Pina-finalize ko na ang guest list. Around 40 guests lang, perfect para hindi crowded pero lively pa rin, sabi ni Angel habang ina-update ang spreadsheet. Make sure may separate space para sa mga bata, pahabol ni Damian, gusto ko happy rin sila. Oo naman, sabi ni Mommy Darlene, nakangiti. At syempre, may special seat ka, Belle. Hindi pwedeng mapagod ang mommy tabi. Natatawa na lang ako. Parang lahat sila ay ayaw akong ma-stray sa isang utos ni Damian na lahat sumusunod. Isang hapon, nagpunta kami sa designer boutique para sukatin ang maternity gown ko para sa baby shower. Pumili ako ng flowy pastel pink dress na may empire cut, sobrang ganda, sobrang comfortable. You're glowing, Belle, sabi ng designer habang tinitingnan ako sa salamin. Tumingin ako kay Damian. Nakatayo siya sa gilid, nakangiti at may mistulang luha sa mga mata. You're the most beautiful mommy ever, bulong niya. Napangiti ako at hinawakan ang kamay niya. And you're the luckiest daddy. Sa gabi bago ang baby shower, nag-early dinner kami ni Damian at ni Mommy Darlene sa bahay. Kasama rin si Angel at ilan sa mga pinsan ni Damian. Habang kumakain kami, nagtatatawanan kami sa mga hula kung sino ang unang makakapagpatawa sa baby o kung kanino siya mas magiging kamukha. Team Belle ako, sigaw ni Angel. Team Damian ako. Sagot ng pinsan ni Damian. Tumawa si Mommy Darlene. Wala nang team-team. Ang mahalaga, healthy si baby at surrounded siya ng pagmamahal. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko habang nakatitig kay Belle. Nakatayo siya sa gitna ng baby shower venue, suot ang pastel pink maternity gown, isang kamay nakapatong sa bilog na niyang tiyan, at ang isa ay nakahawak sa maliit na teddy bear na ibinigay sa kanya ni Mommy bilang regalo. She was glowing, radiant, beautiful beyond words. Habang pinagmamasdan ko siya, hindi ko maiwasang maramdaman ang matinding pagmamalakal at pasasalamat. She's my wife. She's carrying our daughter. She's the woman who turned my world into something beautiful. Lumapit ako sa kanya at marahan siyang hinalikan sa noo. Are you happy? Bulong ko. Tumanggo siya, habang kumikislap ang mga mata. More than happy, sagot niya. Lumipas ang mga araw, pagkatapos ng baby shower, naging mas close pa kami ni Belle. Lagi akong nagpapahinga ng schedule para samahan siya sa mga check-ups niya. Walang isang appointment ang pinalagpas ko. Gusto ko, bawat tibok ng puso ng anak namin sa ultrasound, naririnig ko. Gusto ko, bawat sipa niya sa loob ng sinapupunan ni Belle, nararamdaman ko sa pamamagitan ng paghaplos ko sa tiyan niya. Every night, bago kami matulog, nakahiga ako sa tabi niya, nakaunan sa tiyan niya, habang kinakausap ko ang baby namin. Hi, baby. This is Daddy. Can't wait to meet you, bulong ko palagi. Minsan, kapag napapansin kong emotional si Belle, agad ko siyang niyayakap. I learned to understand her mood swings kung paanong sa isang segundo ay tatawa siya, tapos sa susunod ay iyak. Kapag bigla siyang nag-crave ng fishball sa 10 oras ng gabi, wala akong reklamo. Bibilhan ko siya agad. Kahit pa kailangan ko pang bumangon mula sa kama at bumiyahe ng ilang kilometro para lang matugunan ang cravings niya. Dahil para sa akin, lahat ng iyon ay malit na bagay lang kapalit ng regalo niyang ibibigay sa akin ng aming anak. Pagpasok ng 3rd trimester, kitang-kita na talaga ang laki ng baby bump ni Belle. Mas mabagal na siyang kumikilos, at madalas ay mabilis siyang mapagod. Kaya naman inako ko lahat ng gawaing bahay from cooking, cleaning, hanggang sa pag-aalaga sa kanya. You're spoiling me, natatawang sable ni Belle isang gabi habang pinapahid ko ang stretch mark cream sa tiyan niya. Deserve mo, bulong ko, hinalikan ko ang tiyan niya pagkatapos. Deserve niyo ni baby ang lahat ng pagmamahal ko. Hindi ko na rin mabilang kung lang beses kung inayos ang nursery room sa bahay. Gusto ko perfect lahat mula sa crib hanggang sa mga stuffed toys, lahat ng gamit ni baby pink and white ang tema. Nag-practice pa ako kung paano magpalit ng diaper gamit ang teddy bear ni Belle.
Tuwang-tuwa siya habang pinapanood akong seryoso at kinukulit niya ako na para akong bata. "You're going to be the best Didi," bulong niya minsang niyakap niya ako mula sa likuran habang inaayos ko ang maliit na dresser ni baby. Niyakap ko siya pabalik, "Let's do everything to make sure of that." Mabilis ang mga sumunod na araw. Hanggang isang madaling araw, nagising ako sa mahina pero basang tinig ni Belle. "Damian, my water broke." Parang nawalan ako ng ulirat. Tinalon ko ang kama, kinuha ang hospital bag na ilang linggo ko nang ready, at halos bitbitin ko siya papunta sa sasakyan. Habang nagmamaneho ako papunta sa ospital, pilit kong pinapakalma ang sarili ko kahit parang gusto kong himatayan sa kaba. Pero sa bawat paghawak ko sa kamay ni Belle, nakikita ko ang tapang sa mga mata niya. "Kaya natin ta, mahal," sabi niya, kahit siya ang nahihirapan. "God, I love this woman." Wala akong iniinda habang hawak ko ang kamay niya sa delivery room. Naririnig ko ang hiyawan niya sa sakit. Nakikita ko ang pawis na tumutulo sa noo niya. Pero kahit ganoon, hindi ko siya binitiwan. Hindi ko siya iniwan kahit isang segundo. "You're doing great, Belle," bulong ko sa kanya habang pinupunasan ang mukha niya ng malamig na bimpo. "I'm right here. I'm so proud of you." Pagkatapos ng ilang oras na paghihirap at pag-iyak, narinig ko na ang pinakamagandang tunog sa buong buhay ko. Ang unang iyak ng anak namin. Tumingin ako sa doktor at nakita ko ang maliit na nilalang na kinuha mula sa sinapupunan ni Belle. Pink na pink ang balat, nakapikit ang mga mata, pero malakas ang iyak niya. "Congratulations, Mr. and Mrs. Villarreal, it's a baby girl." Napahagulgol si Belle sa pagod at saya. Ako, hindi ko na rin napigilan ang mga luha ko. Lumingon ako kay Belle. Hinalikan ko siya sa noo. "Thank you, wifey. Thank you for giving me our daughter." Lang minuto lang, dinala nila sa amin si baby, balot sa pink na kumot. Maingat kong kinuha siya at inialay kay Belle. "Hi, baby," bulong ko, habang pinagmamasdan ng malit niyang mukha. Napakalit, napakabuniad. "Hi, our little miracle," umiyak na sable ni Belle habang hinahaplos ang pisngi ng anak namin. Pagkalipas ng ilang araw, nakauwi na rin kami sa bahay. Napuno ng halakhakan, iyakan, at pagmamahal ang bawat sulok ng bahay namin. Si Mommy, halos hindi na umaalis sa nursery. Si Angel naman, gustong-gusto maging ninang. At ako, wala na akong ibang ginawa kundi protektahan, alagaan, at mahalin ang dalawang pinakamahalagang babae sa buhay ko. Madalas, kapag tulog si Belle at baby, nakaupo ako sa nursery, pinagmamasdan silang dalawa. Isang gabi, habang hinihimas ko ang ulo ni Belle na nakatulog sa tabi ng crib, napangiti ako. Isang "finally have everything I ever wanted," bulong ko. "A wife who loves me. A daughter who completed me. A family I never knew I needed but now I couldn't live without." Tuldok. "Mommy, Daddy, look at me." Tumangala ako mula sa iniihaw kong barbecue sa garden at nakita ko si Alia, ang aming 5 taong gulang na anak, na masayang umiikot sa damuhan suot ang kanyang pink na dress. Kumakaway siya habang nakataas ang maliit niyang kamay, hawak ang isang bulaklak. Napangiti ako at napailing. Ipinunas ko ang tuwalya sa aking mga kamay at lumapit kay Belle, na nakaupo sa garden bench, nakasandal habang hawak ang isang lemonade. "You okay, wifey?" bulong ko, hinalikan ko siya sa ulo. "More than okay," sagot niya habang nakatingin kay Alia. Parang kailan lang, nasa tiyan ko pa siya. Tumingin kami sa isa't isa, parehong may ngiti sa aming mga labi, ang uri ng ngiting puno ng alaala, pagmamahal, at pasasalamat. 5 years. 5 wonderful, crazy, beautiful years. Matapos naming maging magulang, unti-unti naming inayos ang buhay namin sa paraang hindi mawawala ang paglalamangan at pagmamahalan namin ni Belle. Nagpalit ako ng trabaho, setup ang assistant ko muna ang namamahala sa kumpanya para mas marami akong oras para kay Belle at kay Alia. Si Belle naman, kahit inalok ko siyang huwag nang magtrabaho, pinili pa ring ituloy ang trabaho niya. We built a life centered on family, love, and time. Ngayon, habang nakikita ko si Alia na walang kapagurang tumatakbo sa garden na itinayo namin sa likod ng bahay, alam kong tama ang lahat ng desisyon naming dalawa. "Alia, come here, baby." Tawag ni Belle.
Dali-dali namang tumakbo si Alia papalapit, hamahaw NGOs pero tuwang-tuwa. Umupo siya sa tabi ng nanay niya at walang pakundangan na yamakap. "Mommy, Daddy said he's going to show me how to grill," sabi niya excited. Tumingin sa akin si Belle, kunway seryoso. "Are you sure about that?" Biro niya, "Gusto mong masunog yung kilay ng anak natin." "Hey!" Napatawa ako. "Magaling kaya akong magluto?" Nakangiting sagot ni Belle habang pinisil ang kamay ko. Hinawakan ko ang kamay ni Alia at magkasama kaming lumapit sa malit na grill. Maingat ko siyang pinapakita kung paano lutuin ang hotdog. "Daddy, when I grow up, can I have my own barbecue party, too?" Inosente niyang tanong. "Of course, baby," sagot ko, hindi mapigil ang mangarap para sa kanya. Panipid. "You can do anything you want." Nagkatinginan ulit kami ni Belle, isang tingin na nagsasabing look at our life now. From the challenges we faced before, to this simple, perfect afternoon. Habang kumakain kami ng barbecue sa picnic blanket, nagsimula si Belle na magkwento kay Alia tungkol sa mga old pictures namin, wedding photos, baby pictures niya, at mga travel memories namin bilang isang pamilya. "Mommy, Daddy was crying when he was born." Inosente niyang tanong. "Very much," sagot ni Belle, tumatawa. "Was Daddy scared?" "Terrified," dagdag ko, tumatawa rin. "Pero it was the happiest moment of my life." Hinayla ni Alia ang kamay ko at hinalikan, "Isang love you, Daddy." Parang lamambat ang buong pagkatao ko. "I love you too, baby girl," sagot ko habang hinahalikan ang noo niya. Pagdating ng gabi, lumabas kami ulit sa garden para manood ng mga bituin. Nakahiga kami sa picnic blanket, ako, si Belle, at si Alia habang nakititig sa madilim na langit na puno ng kumikislap na bituin. "Look, Daddy, Mommy, a shooting star," sigaw ni Alia. "Anong wish mo, baby?" tanong ni Belle habang niyayakap siya. Nag-isip siya sandali, tapos ngumiti. "I wish that we will always be together." Doon, parang hindi ko na mapigilan ang pag-init ng mga mata ko. Hinayla ko silang dalawa sa isang mahigpit na yakap. "We will always be together, anak," bulong ko. "Always." Nang makatulog si Alia sa aking dibdib, dahan-dahan ko siyang binuhat papasok sa bahay. Pinanood ko siya habang natutulog sa kama niya, mukha siyang anghel, mahimbing ang tulog. Bahagyang nakabuka ang bibig, mahigpit na hawak ang teddy bear na ibinigay ko noong 1 taon. Lumapit si Belle sa akin, niyakap ako mula sa likod. "Our life turned out perfect," bulong niya. Tumalikod ako para yakapin siya ng buo. Tiningnan ko siya sa mata, ang babae na nagbago sa akin, nagligtas sa akin, at binuo ang pamilya ko. "Eyes because you're my home, Belle," sabi ko. "You and Alia are my greatest adventure. My biggest blessing." Minsan naiisip ko, kung hindi nangyari ang lahat ng pinagdaanan namin noon, the heartbreaks, the struggles, the tears, baka hindi ko rin ma-appreciate ng ganito kung gaano kahalaga ang mga simpleng sandali ngayon. Lang taon man ang lumipas, ilang pagsubok man ang dumaan, I know one thing will always remain, ang pagmamahal ko kay Belle. Ang pagmamahal ko kay Alia. Ang pagmamahal ko sa pamilya naming binuo mula sa sakripisyo, pag-asa, at walang hanggang pangarap. At habang pinapanood ko ang dalawa kong mahal sa buhay, alam ko na. Tuldok. This is it. This is the forever I've always dreamed of. A simple life, filled with real love. A home built on laughter, patience, and endless, unconditional care. Forever starts and continues with them. Pagkatapos naming matulog si Alia sa kwarto niya, bumalik kami ni Belle sa aming sariling kwarto. Hindi ko mapigil ang ngumiti habang nakahiga ako sa kama, pinagmamasdan si Belle na abala sa paglalagay ng lotion sa kanyang tiyan at braso. Gaya ng dati, simple pa rin siya, pero para sa akin, walang mas gaganda pa sa kanya. Lumapit ako at niyakap siya mula sa likod, idinikit ang baba ko sa balikat niya. "Alam mo," bulong ko habang hinahagod ang braso niya. "Ang cute ni Alia. Pero feeling ko, may kulang pa." Napatawa si Belle, humarap sa akin, at ibinaba ang lotion. "Kulang?" Nakataas ang kilay niyang tanong. "Ano pang kulang sa buhay natin, Damian?"
Hinaplos ko ang pisngi niya, dinampi ang labi ko sa labi niya sa isang mayanhing halik. Kulang ng isa pang maliit na ikaw, sabi ko, or maybe, isang malit na ako. Namula ang pisngi niya. Kita ko agad ang pagsikiab ng kilig sa mga mata niya kahit sinusubukan niyang magpanggap na seryoso. Isa pa, Damian, hindi biro magbuntis, ha, Conwarloy pagod na sabi niya, pero nahuli ko ang matamis niyang ngiti. Alam ko, sagot ko habang hinahagod ang kanyang bewang. Pero gusto ko ulit maranasan yung magic. Yung maramdaman ko ulit na may buhay na nabuo natin. Isang kapatid para kay Ala. Isang panibagong paglalakbay para sa ating dalawa. Tahimik siyang tumitig sa akin. Wala nang ibang salita ang kailangan. Sa titig pa lang, naramdaman ko na ang sagot niya. Napangiti ako at dahan-daang hinalikan siya sa noo. We don't have to rush, dagdag ko. Whenever you're ready, wifey. Kahit kailan. Basta malaman mo, gusto ko lang mapuno pa ng tawanan ang bahay natin. Huminga siya ng malalim, parang pinipilit itago ang emosyon. Okay, bulong niya. Maybe soon, maybe very soon. Napangiti ako ng malaki. Hinayla ko siya sa iisang yakap, hinayaan kong maramdaman niya kung gaano ko siya kamahal. Niyakap niya ako pabalik, mahigpit, puno ng pangako para sa hinaharap. Sa gabing iyon, habang nakayakap ako sa babaeng mahal ko at inisip ang posibilidad ng isang bagong buhay na ay dadagdag sa aming pamilya, napapikit ako na may isang dasal sa puso, thank you, Lord, for giving me more than what He prayed for. Thank you for Belle, for Alia, and for all the blessings yet to come. At alam ko sa bawat pag-ikot ng mundo, sa bawat paggising ko sa tabi nila, sa bawat bagong halakhak na madadagdag sa bahay namin, we are just getting started. Our forever is still unfolding. Sacrifice is the only language of love. Huwag humingi ng paliwanag kung wala kang balak maniwala at lalong huwag kang magmamahal kung wala kang balak magtiwala, sa tamang panahon. May isang taong magpapatunay sa iyo, kung bakit ka para sa kanya, at kung bakit hindi ka para sa iba. Masarap magmahal ng taong maraming iniisip na paraan para mahalin ka, at walang maisip na dahilan para iwanan ka. Sa isang kapirasong lupa, nabuo ang mundo. Sa isang halma ng putik, nabuo ang tao, parang ikaw. Sa isang ngiti mo lang, nabuo ang puso ko. Nagmahal ng wagas, pero niluko nakahanap ng taong magmamahal, ngayon masayang namuhay kasama ng mga anak. Minsan may mga pagkakataon na susubukan ka para maging ready ka sa taong nakalaan para sa'yo. Hanggang sa muli, thank you sa support sa aking munting channel. Mag-iingat po kayong lahat palagi.